Isang maarte at ambisyosang babae, ipinahiya at ininsulto ang janitor na manliligaw nito. Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1. Maganda, kaakit-akit, nakakahumaling. Ito ang mga katagang unang naiisip ng mga tao tuwing masisilayan nila ang maladyosang kagandahan at alindog ni Adriana. Maamo ang mukha na tila ba isang anghel na nahulog mula sa langit. Sadya talagang nakakahalina ang angking kagandahan ni Adriana. Sosyal ang datingan, mayaman ang pananalita, kilos at pananamit ni Adriana. Umiiwas siya sa mga taong mahihirap at tanging mga kagaya niyang sosyal lamang ang nais nitong kasama at kasalamuha. Maraming kalalakihan ang nagnanais na maging kasintahan ng dalaga, subalit sadyang pihikan si Adriana. Gusto ni Adriana ng isang mayaman na lalaki at hindi isang hamak na tao lamang ang kanyang magiging kasintahan. Sa opisinang pinagtatrabahuan ni Adriana ay madaming lalaki na rin ang sumubok na siya ay ligawan, ngunit ni isa sa kanila ay walang nagtagumpay na makamit ang kanyang matamis na oo. Lahat sila ay kanyang minamaliit at iniinsulto dahil sila ay hamak lamang na regular na empleyado. Subalit mayroong isang bukod tanging lalaki ang hindi natitinag sa kasungitan at kabastusan ni Adriana. Siya ay si Hector, ang janitor sa kanilang opisina. Bagamat gwapo si Hector, ito naman ay hamak lamang na tagalinis at utusan. Kaya labis na lamang ang pagkairita ni Adriana sa kanya sa tuwing ito ay kanyang nakikita. Hi Miss Adriana, good morning. Flowers and chocolates po para sa'yo. Wika ni Hector noong dumating si Adriana na kanina pa inaabangan ng pobreng binata. Sabay abot sa regalo nito sa magandang dalaga. Hoy Hector, hindi ko talaga maintindihan kung saan ka kumukuha ng kakapalan ng mukha mo. Hindi ka ba nakakaintindi? Ayaw ko sa hampas lupang kagaya mo. Pasigaw na wika ni Adriana kay Hector. Sabay kuha sa bulaklak at tsokolateng hawak ni Hector. Ito lang ba ang kaya mong ibigay sa akin? Walang kwentang bulaklak at mumurahing tsokolate? Painsultong wika ni Adriana, sabay nitong sinira at ikinalat ang mga bulaklak sa sahig at ibinato sa mukha ni Hector ang tsokolate. O ayan, linisan mo yung basurang galing sa'yo, hampas lupa ka. Nang gagalaiting sambit ni Adriana, sabay alis nito sa lobby ng building. Hindi napigilan ni Hector ang biglaang pagpatak ng mga luha sa kanyang mga mata dahil sa labis na pangmamaliit at pang-iinsultong inabot nito kay Adriana. Subalit sa kabila ng lahat ay pinili pa rin ni Hector na huwag sumuko at ipagpatuloy pa rin ang kanyang malinis na intensyon kay Adriana. Hindi din maipaliwanag ni Hector ang kanyang nararamdaman, ngunit alam nito sa kanyang sarili na mahal niya talaga ang masungit at mapanglait na si Adriana. Laging sumasama sa mga gimmick ng mga sosyal niyang kaibigan si Adriana sa pagbabakasakali nitong makakilala ng mayamang lalaki na pwede nitong maging nobyo. Ngunit sa kabila ng kanyang maladyosang ganda ay ni isa ay walang nagseryoso kay Adriana. Marahil ay dahil na rin sa kanyang pangit na pag-uugali, kaya naman ganda at katawan lang ang habol sa kanya ng mga nakikilala niyang mayayaman na lalaki. Si Hector lamang ang bukod tanging mayroong malinis na intensyon kay Adriana. Subalit, isa lamang itong hamak na janitor, kaya naman wala talaga itong pag-asa kay Adriana. Isang araw
ay mag-isang nagtungo sa kantin si Adriana upang bumili ng pagkain. Nag-order na ito ng mga mamahaling pagkain, ngunit wala siyang mahanap na bakanteng mesa. Nakita siya ni Hector at agad nitong nilapitan si Adriana. "Miss Adriana, doon ka na lang po sa table ko. Total, mag-isa ko lang naman doon. Wala ka na pong mapwestuhan sa ibang lamesa." Medyo nahihiya pang pag-anyaya ni Hector. Walang choice si Adriana ng oras na iyon, kaya naman napilitan itong pumunta na lamang sa mesa kung saan kumakain si Hector. Labis ang tuwang naramdaman ni Hector ng oras na iyon dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay makakasabay na nitong kumain ang babaeng mahal niya at matagal nang pinapangarap at inaasam-asam na makasama habang buhay. Subalit, tila ba isang dilubyo pala ang mangyayari sa pobreng janitor sa oras na iyon. "Oh my God, Hector! Ang baho ng pagkain mo! Oh, ano? Yan ba ang pinagmamalaki mo sa akin? Hindi ka na nahiya na magbaon ng tuyo? Tapos ang lakas ng loob mong ligawan ang isang katulad ko? Tuyo lang pala ang kaya mo, tapos ang kapal ng mukha mong lapitan pa ako? Kadiri ka talaga." Malakas na wika ni Adriana. Sinadya ni Adriana na ipahiya ang pobreng janitor upang tumigil na ito sa pangungulit sa kanya. Sinabuyan ni Adriana ng tubig sa mukha si Hector. "Ayan, para magising ka sa katotohanan." Pagalit pang wika ni Adriana. Agad nitong pinatake out ang kanyang pagkain at dali-daling umalis dahil nawalan na siya ng gana. Samantalang si Hector ay hindi magkanda o gaga sa matinding pagkapahiya at panliliit sa sariling kanyang dinanas mula sa babaeng kanyang iniibig. Matapos ang tagpong iyon ay labis na nagtaka ang lahat dahil iyon na rin ang huling araw na nakita nila si Hector. Kinabukasan ay mayroon ng bagong tagalinis sa kanilang opisina. Hay nako! Buti naman at hindi ko na makikita ang hampas lupang lalaki na iyon. Kailangan pa palang ipahiya ko siya para lang tumigil sa pangungulit. Sambit ni Adriana sa kanyang sarili. Hindi naglaon ay nagkaroon na rin sa wakas ng mayaman na nobyo si Adriana na nakilala niya sa isang bar. Manager ito ng malaking kumpanya, kaya naman proud na proud si Adriana na ibandera sa lahat ang kanyang mayaman na nobyo. Hindi nagtagal ay nagpakasal na si Adriana at ang kanyang mayamang nobyo. Ngunit makalipas ang ilang buwan ay nawalan ng trabaho ang asawa ni Adriana dahil nahuli siya na kumukupit pala sa pera ng kanilang kumpanya. Naghirap bigla si Adriana. Unti-unting nawala ang magarang bahay at sasakyan dahil hindi na nila kayang bayaran pa ang mga ito. Dahil nakaloan lang pala ang lahat ng mayroon silang pagmamay-ari. Isang araw, habang nag-aantay ng taxi, si Adriana at ang kanyang asawa ay mayroong isang magara at mamahaling sasakyan ang huminto sa kanilang harapan. Bumaba ang isang napakagwapo at disenteng lalaki. "Sir, bakit po kayo nandito? Sir, sana po ay mapatawad ninyo ako sa kasalanan ko sa kumpanya ninyo." Umiiyak na pagmamakaawa ng asawa ni Adriana sa lalaki. Samantalang si Adriana ay natulala sa kanyang nasaksihan. Hindi nito inaasahan na si Hector pala ang lalaking nasa loob kanina ng mamahaling sasakyan. "Oh, is she your wife?" Wika ni Hector. "Opo sir, siya po si Adriana." Maikling sagot ng asawa ni Adriana. "Nakita kasi kita from my car kanina, kaya I decided na bumaba para kamustahin ka. Anyway, kalimutan mo na kung ano man ang ginawa mo noon sa kumpanya ko. I know that you've learned your lessons na. At I wish you all the best in life with your lovely wife." Wika ni Hector sa asawa ni Adriana. "Oh, by the way, I know your wife Adriana so well. You can ask her." Wika ni Hector, sabay kindat at ngiti nito kay Adriana.
Hindi nagtagal ay muli nang pumasok sa magarang sasakyan si Hector at mabilis na rin itong umalis. Ikunento ng asawa ni Adriana sa kanya na si Hector pala ay ang panganay na anak ng may-ari ng malaking kumpanyang pinagtatrabahuan niya dati. At bilang paghahanda ng kanyang ama kay Hector upang maging susunod na CEO ng kanilang kumpanya, ay ninais nitong pakawalan sa marangyang pamumuhay si Hector upang maranasan nitong maghirap at mag-umpisa sa pinakababa. Pinaranas niya kay Hector kung paano mabuhay ng walang-wala at kinukutya ng iba upang matuto itong pahalagahan ang magarbong buhay na mayroon sila. Noong panahong bumalik na si Hector sa kanilang pamilya at sinabi niya sa kanyang ama na natutunan na nito ang mga lesyong nais ipaunawa nito sa kanya, ay agad nang sinanay si Hector upang pamunuan na ang kanilang malaking kumpanya. Samantala naman, si Adriana ay labis ang pagsisisi sa kanyang kawalang hiyaang ginawa noon kay Hector. Walang humpay ang pag-iyak ni Adriana sa kanyang asawa habang ikinukwento niya ang mga pangyayari noon sa pagitan nila ni Hector. Palihim na lamang na sinabi ni Adriana sa kanyang sarili na sana si Hector na lang pala. Sa likod ng magandang mukha ni Adriana ay nagkukubli ang masama nitong ugali. Tunay nga na baliwala ang gandang panlabas kung ang iyong kalooban ay basura din naman. Salamat muli mga pare koy. Kung nagustuhan nyo ang videong ito, wag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. And don't forget to share na rin para madami pang makanood at ma-inspire na iba sa videong ito. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga pare koy. Hanggang sa muli, salamat!